Yo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik-balik mga babayan. Ito po ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. At ang inyong nakikita ngayon ay walang iba kundi si Senator Ping Lacson. Okay, so ito mga babayan, no? At talagang mainit, no? Itong sagutan netong mga senador ngayon dahil no etong si Marcoleta mga kababayan no ay nakahanap po ng katapat. No, hindi umubra yung kanyang pagiging actually ito para sa akin lang po, no, opinion ko lang, pagiging arrogante niya. No, masyado siyang para sa akin masyadong mapapel. No, nagmamagaling no diyan po sa Senado. Kaya naman ito, nakahanap po siya ng katapat at piling niya lahat, kaya niya. No, sa Senado, mga babayan, no, halos lahat na lang awayin niya. Ito nga, nakahanap siya ng katapat sa katauhan ni Senator Ping Lacson, ni Senator Soto, maging sila Aquino, sila Kiko Pangilinan. Mga babayan, talaga namang medyo alanganin na. Etong si Marcoleta, mga babayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At pakiclick na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright? So, shoutouts tayo sa mga followers, subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. At ito na nga, no, grabe. No, ito nga matinding banat ni Senator Ping Lacson dito kay Marcoleta, mga babayan. No, dahil sabi nga po niya dito, no, pag inaway niya kami, aawayin ko din siya. Alam nyo, itong si Senator Ping Lacson talaga namang mga batikan at veterano po ito. Mga babayan, kung mapapansin natin, no, karamihan po ng mga veterano at batikan no, ng mga senador, nandyan po sa minority block. No, kaya naman na talagang makikita natin ang matinding bakbakan ngayon sa Senado. Talagang mainit po. No, yung usapin pagdating sa flood control project. No, alam naman natin na talagang palaban itong si Senator Ping Lacson. No, at hindi niya hahayaan, mga babayan, na merong isang tao na nagmamagaling po dyan sa Senado. Sabi niya dito, no, ito ang balita, pinalagan ni Senator Ping Lacson, Panfilo Lacson, ang paratang sa kanya ni Senador Rodante Marcoleta na umano'y pinakikialaman niya ang trabaho nito bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagsisiyasat sa gulo kaugnay ng substandard at ghost flood control projects. Mga babayan, oh, pakialamero daw itong si Senator Ping Lacson, sabi ni Marcoleta. O eto, sinagot siya, gusto ko i-correct ang misimpression na pwedeng naki-create ni Senator Marcoleta. Oh, ayoko ng away, pero pag inaway niya kami, aawayin ko din siya. Kanyang katapang etong si Senator Lacson, mga babayan. At pag alam niyan tama, tama. Pag mali, mali, mga babayan. No? Basahin natin yung buong kwento. Ito, sabi niya, Lacson, binueltahan si Marcoleta, kung aawayin niya kami, aawayin ko rin siya. No? Masyado kasing mapapel. No, itong si Senator Marcoleta, mga babayan. Bakit hindi niya muna gawin? No? Yung kanyang pangako. No, na libreng kuryente. Bakit hindi niya unahin yon, mga babayan? Yeah. Bakit ito kagad ang kanyang inuuna? Dahil ba mainit itong issue na to? No? Bakit hindi niya unahin yung ginagawa doon sa Meralco, yung pangako niya na ibababa ang o tatanggalin, no, yung below 2,000 pesos na bill, no, hindi na raw babayaran. Mga babayan, bakit hindi niya unahin yon? Masyadong mapapel di ba? Masyadong maepal, di ba? Masyadong nagpapalapad ng papel. O ito sabi, pinalagan, no, ni Senator Panfilo Lacson ang paratang sa kanya, no, ni Senador Rodante Marcoleta na umano'y pinakikialaman niya
Ang trabaho nito bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa pagsisiyasat sa gulo kaugnay ng substandard at ghost flood control projects. No? Sa programa ni Marcoleta sa telebisyon, pinahiwatig nitong gusto ni Lacson na baguhin ang schedule ng pagdinig ng committee dahil ayaw niyang mamuno ito sa investigasyon sa kontrobersya ng flood control projects. Di ba? Di mga ganun patama at banat agad. Etong si Marcoleta, mga babayan. Nakikita natin na talaga ng mga, no, para sa akin, no, nagpapalapad ng papel, mga babayan. Sa kanyang TV program, pinipintasan niya kami. Sabi niya, pinanghihimasukan daw namin siya sa kanyang mandato. Walang nanghihimasok dito. Gusto naming lahat mapaayos ang takbo ng gobyerno. Yan po yung pahayag ni Lacson sa panayam sa DCBB, mga babayan. No? Siyempre, senador yan eh. Diba? Gusto lang niyang maging maayos ang lahat. Actually, tinutulungan pa nga siya ni Senator Lacson. Pero ayaw niya, mga babayan. Gusto niya siya yung lumabas na magaling. Gusto niya siya yung lumabas na bida, mga babayan. Pabida. Masyadong pabida, mga babayan, no? Sinabi ni Lacson, maging Senator Francis Pangilinan at Senate Minority Leader Vicente Soto III ay pinunarin ni Marcoleta dahil sa pagmungkahi ng independent body para imbestigahan ang anomalya sa flood control projects. No? Ito dito siguro siya nabuisit, mga babayan. 'Di ba? Kasi hawak na nga naman niya eh. Tapos magbubuo ng ng independent body na mag-iimbestiga. Di ba? Parang sinampal siya rito, mga kababayan. Parang lumalabas, walang tiwala sa kanya. Etong mga senador na to, mga babayan. Parang walang mga babayan. Parang magkakaroon tayo ng isang panibagong tawag natin dito? Nagmamagaling sa Senado, mga babae. Tinukoy ni Lacson ang programa ni Marcoleta noong August 29 kung saan pinuna siya nito dahil humiling siyang i-reschedule ang nakatakdang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa September 1. Ito ay dahil nakatakdaring magsagawa ng pagdinig ang Senate Finance Committee hinggil sa 2026 budget sa parehong araw. Yun naman pala. No? Gusto lang kasi siguro niya na ma-priority yung kanyang Blue Ribbon Committee. Nakatakdang magsagawa ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee tungkol sa flood control project alas 9 ng umaga habang ang Finance Committee ay may pagdinig sa alas 10 ng umaga. Nasisimula ng briefing ng Development, Budget, Coordination Committee hinggil sa proposed fiscal year 2026 National Expenditure Program. No, sa kanyang programa, tinanong ni Marcoleta ang pangangailangan ng rescheduling at idinagdag pa na talagang ayaw nila na makapagsimula ako ng pagdinig. Diba? Masyadong sensitive. Gusto lang naman ni Senator Ping Lacson, mga babayan, no, na reschedule para mas maluwag yung oras. No? Kasi imagine mo, alas 9 ng umaga, no, maghihiring kayo, Senate Blue Ribbon Committee. Tapos meron kayong schedule ng alas 10. 'Di ba? Isang oras lang. Mas maganda kung isang buong araw. No, yun siguro yung punto dito ni Senator Ping Lacson. No, para mas mahaba yung yung investigasyon. No, hindi yung isang oras lang. Kaya pinare-reschedule. No, ayaw maasapawan ayan. Paliwanag ni Lacson, hindi lang si Marcoleta ang kanyang pinakiusapan dahil parehong mahalaga ang dalawang pagdinig, mga babayan. Hindi lang siya pinakiusapan ko, ang manifestation ko, baka pwedeng paghiwalayin ng petsa kasi parehong napaka-importante. Totoo naman. Diba? Hindi ko naman minimenos ang kanyang Blue Ribbon Committee hearing. Nire-recognize ko ang kanyang mandato. Gusto ko i-correct ang misimpression na pwedeng nakikreate ni Senator Marcoleta. Ayoko ng away, pero pag inaway niya kami, aawayin ko din siya. Ayan, no?
Sabi ni Lacson, balak niyang dumalo sa Finance Committee hearing ng alas 10 ng umaga. Ngunit maaari rin siyang dumalo sa unang bahagi ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee kung ito'y magsisimula sa taktang oras na alas 9 ng umaga. No? Alam ni Senator Lacson na napaka-importante pareho niyan. Kaya gusto niya parehong makadalo siya doon sa hearing na yan, mga kababayan. No? Siguro ayaw ni Marcoleta na merong ibang senador na mas magaling kaysa sa kanya. Gusto niya siya yung outstanding, mga babayan. No? Grand standing to. Gusto niya siya yung mag-grand standing doon. No? Gusto niya siya yung angat na angat. Gusto niya siya yung magaling na magaling. Ayaw niyang may ibang magaling. No? Gusto niya siya lang yung magaling dyan. Kaya ayaw niya siguro nandun yung ibang mga senador like kagaya ni Senator Ping Lacson. Kasi alam niya na marunong to eh. Magaling to eh. No? Itong senator na to. Di ba? Kaya ayaw niya sigurong nandoon. Diba? O ano masasabi niyo dyan, mga kababayan? I-comment na lang po sa ibaba niyo mga opinion at atin yung pag-usapan. Alright? So yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na suporta dito sa ating channel. Shoutout sa mga followers, subscribers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta. Sana suportahan nyo rin po yung mga video uploads natin araw-araw. Pasensya na kayo, medyo konti lang yung mga reaction videos natin ngayon. At sana yung mga uploads natin, suportahan nyo rin po. Maraming salamat sa inyo. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang yung Kuya Mobs sa Mobs TV. Peace. I'm out.